Pakinggan po niyo itong balitang ito. Magkikita-kita na nila. Magkikita-kita na sila. At kung sino yan, mamaya mas ipapaliwanag natin. Kasi may order na po, may utos na ang Sandigang Bayan na may hawak ng kaso ni Senador Marcoleta. Hindi na pwedeng sa hospital siya makonfine. Hindi na sa pwedeng sa PNP pa makulong. May kautusan na po dalhin sa Payatas, Quezon City Jail ang senador. Diyan ng PNP General Hospital ililipat na sa kustudiyan ng New Quezon City Jail sa Payatas si Senador Rodante Marcoleta batayan sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong umaga. Ito ay matapos lumabas sa independent medical examination ng UP Philippine General Hospital na hindi na kailangang i-confine o manatili pa sa ospital ang senador. Abangan. Ayun. Yan po yung malinaw. Mula sa PNP Hospital sa Campo Crame, dinala sa UP PGH at ang findings ng UP PGH, fit na, okay na. Ayun. Kaya nakarating sa korte, 3rd Division, at ang utos ng 3rd Division ay ilagay na sa Quezon City General at Quezon City Jail. Quezon City Jail sa may Payatas, kung saan doon po nakakulong ang kanyang mga kaibigan na si Senador Jinggoy Estrada, dating Congressman, dating Secretary Mike Defensor, at yung dalawa pang negosyante, si Mike Defensor at dalawang negosyante na nagbigay ng 75 million pesos na dahilan kung bakit ang kaso nila ay plunder. Magkikita-kita na sila, magsasama-sama sila doon ho sa may Payatas. Maaaring hindi magkasama sa isang kwarto, pero magkikita-kita sila ron. Nandun din po si dating Senador Bong Revilla na naunang nakulong doon. Nandun din po yung ilang mga district engineer, kontraktor, at lahat ng mga nakasuhan ng plunder sa magkakaibang isyu, lalo na sa flood control, scam at iba pa. So wala tayong magagawa. Hindi po batikos ito, pagbabalita lang, dahil court order. Lagi tayo sumusunod yan. Kung ano ang court order, iyon ang susundin ng PNP, ng Bureau of Jail Management Penology. Hindi na po ibinalik ng hospital sa Campo Crame, hindi na rin mananatili sa PGH, UP PGH, doon na po siya. Nung isang araw ay pinakita pa natin naka-wheelchair siya mula sa PNP Campo Crame nang dinala sa UP PGH. Pero dahil nakita na may findings ng mga doktor na okay na, fit na ilagay sa kulungan. At yun po ang nangyari. So ayan po, malungkot yan sa side ng pamilya, sa mga supporters, pero tayo walang magagawa. Ang order po ng court hindi yan nababalik. Ang posibleng pagbabago niyan, base sa mga magiging petisyon ng kanyang mga abogado. Yun naman petition for bail ay tatalakayan yan, mahabang proseso yan. Proseso na halimbawa ilipat ng kulungan, medyo malabo yun. O promotion dahil ang PNP na mismo ang nagrekomenda sa korte nung araw pa na doon sa bagong Quezon City Jail sa Payatas, diyan ikinukulong ang may mga kaso. Hindi na pwede na gawing kulungan ang loob ng Campo Crame Custodial Center dahil dinamolis na yung Custodial Center na yan. Na marami nang nakulong dyan. Nakulong sa ERAP, si Jinggoy, dati, tapos si Enrile, si pa mga nakulong dyan, si Bong Revilla, si Dilima, dun ho sa Custodial Center ng Campo Crame. Ngayon, inalis na yan, tinayo na ng bagong opisina. So, wala nang kulungan sa Crame. Yun ho ang sinabi niya noon pa ni Secretary Remulla ng Department of Interior and Local Government. Dahil dyan, doon niya ako sa may Payatas. Actually, yung Payatas, dito sa Quezon City, malapit lang po sa Sandigang Bayan. Madaling mag-transfer kung may mga trial, hearing, at kung ano pa nakakailanganin ng korte, madaling dalhin ng BGNP ang mga akusado. Lahat naman sila akusado. Lahat sila ay malaya pa, inosente pa. Nakakulong sila pero malaya sila sa kanilang karapatan ngayon na ipaglaban ang kailang sarili. Dahil lahat sila ay inosente pa hanggat walang final desisyon
ang korte sa kanilang mga kaso. Kaya nga lang ho, plunder non-bailable offense yan habang may trial. So ayun po yung nangyari. So sama-sama na sila ron. Ating aabangan kung sino pa yung mga pwedeng maisunod o susunod. Dahil sabi ng ombudsman, hindi pa sila tapos. Sabi rin mismo ni Pangulong Marcos, hindi pa tapos ang kanyang gobyerno sa pag-iimbestiga ng mga taong posibleng may kinalaman sa korupsyon sa ating bansa. Iyon ang mabigat na policy at direktiba ng Pangulo. Hindi yan pwedeng ibaliwala ng Department of Justice, ng Ombudsman, na magdala ng kaso kung kinakailangan base sa ebidensya sa ating mga korte. Rule of law, due process ang pairalin dyan. So good luck. Inuulit ko, hindi pa naman sila guilty, akusado pa lang, suspect pa sila. So good luck dito kina Senador Marcoleta, Senador Jingo Estrada, at dating Senador Revilla. Si Estrada lang, malaking problema lalo nun. Dahil siya sinuspindi ng 90 days. So hindi na siya senador, temporary. Dahil suspendido siya ng 3 buwan base sa korupsyon na kanya kinakarap na kaso. At Mike Defensor, ayun yung mga kilala ko ito, mga kaibigan ko pa ito eh. Si Marcoleta, Defensor, mga kaibigan ko ito mga ito. Pero wala tayong magagawa eh. Sumabit sila. Mayroong probable cause. May ebidensya raw yung korte na nakita. Kaya ho nagkaroon ng warrant of arrest. Yun. Okay? At nakakulong sila. Pati yung 2 negosyante, naku, katakot-takot na pagsisisihan talaga. Sino kayang masisihan yan eh? Sino ba ang nag-recruit doon sa 2 negosyante para makilala ni Marcoleta at nakumbinsing mag-donate ng ganong kalaking pera? Ay sabi nga ni Pinlacson, dito siya naniniwala 75 lang eh, naloko na. At inamin naman ni Marcoleta, marami raw talaga nag-donate sa kanya. At hindi nga siya inamin kung kahit na sino noon. Pero inamin niya ay 75 million lang galing sa 3 tao. Ay sabi naman ni Lacson, hindi lang ganon ang kanyang paniniwala. Posibleng meron pang iba. O edi wala na, hindi nalalabas yun. Kasi pag kinanta pa ni Senador Marcoleta, yung iba pang mga donor niya, makakasuhan din yun. Lalo kung lahat nangyari yan nung siya ay congressman pa lang. Dahil yun ang pinagbasihan. Pag lumampas sa 50 million, plunder na yan. At kahit hindi ka pa kandidato, pero dahil congressman ang panahon yon, ang lahat na nag-donate na hindi na-deklara before SOSE at saka SALIN, ground for impeachment. Ano ground for impeachment? Ground for plunder. Yan po yung paniniwala ng Office of the Ombudsman. Kahit na private money, pero korupsyon pa rin, pumasok sa kailang paniniwala sa Republic Act 7080 o mas kilalang plunder law. Ayan. Please like, share, subscribe, and follow. Issue lang, walang personalan. Opinion may pinanghuhugutan.